Samantala mga kabrigada, aminado ang Land Transportation Office na isa sa pangunahing dahilan ng pagkaantala ng distribusyon ng mga plaka ay ang mabagal at limitado na courier system. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay LTO Chief ASEC Marcos Lacanilao, sinabi nitong bagamat may sapat na supply ng plaka sa mga planta, ang tunay na problema ay ang delay sa delivery mula sa courier hubs papunta sa mga regional offices, dealers o mismong sa mga motorista. Ang isang unang ginawa po namin, tiningnan muna ang planta. Totoo naman, nakakapag-produce tayo ng mga plaka, wala na tayong problema. Ang problema natin, sir, na sinisilip ko, yung pagpapadala at saka po yung pag-release ng mga dealers. Yung pong pagpapadala, ay ibig ko sabihin sa mga courier hub, sila doon nagkakaroon po ng na initial na impormasyon na nagkakaroon po ng problema. Mga kabrigada, pinag-aaralan ng LTO kung magpapalit ng courier o magbubukas ng bagong kontrata upang mapabilis ang serbisyo. Bukas din ang ahensya na makipagdialogo sa mga dealer. Ang mga ayaw naman makipagtulungan ay posibleng masuspende ang accreditation. Bukod dito mga kabrigada, binalaan din ni ASEC Lacanilao ang mga dealers na sangkot sa pagbibigay ng green plate sa mga hindi electric o hybrid vehicles. Kayaan niya nagpapatuloy ang investigasyon ukol rito, kabilang na ang mga posibleng sangkot o kasabwat sa iligal na aktibidad. Pinaalalahanan ko din yung ating mga dealer at pati yung mga empleyado ng Land Transportation Office na tigilan nyo yung mga ginagawa nyong bagay na ganyan. Kasi oras na mapatunayan ko, kasi ongoing po ang aming investigation, na merong mga sangkot na dealer dito sa ginawang maling ito, tatanggalin ko yung accreditation nila. Ang tinig ni ASEC Marcos Lacanilao. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yummyvit ES2 Oral Drops. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now,